Hello! Welcome back sa ating video. Ito na nga pala yung part 2 ng gala namin nung nakarang araw. At eto nga ay papunta na kami sa aming second destination. Hindi na nga kami dumaan doon sa may highway kasi medyo mas malapit dito. At pagliko nga namin dito ay nagtanong muna kami kasi medyo nakalimutan ni Julius kung saan papunta yun. Dito nga kami nagtanong kay kuyang kumakain dito sa gilid ng kalsada. At tinuruan naman kami at eto may paposing pa. At medyo paliblib na nga itong dinadaanan namin kasi sa likod kami ng spot na yun dumaan. And yung spot kasi na pupuntahan namin ay medyo pabundok siya. Kaya naman dito kami sa likuran ng bundok dumaan. Pero mas okay na din daanan dito para hindi kami masyadong maiinitan kasi nga sobrang init pa naman ng oras na to. At ito nga yung sitwasyon namin habang bumabiyahe kami. Nagdutdutan nga kami dito sa motor ni Julius kasi si Madam ay hindi na sinundo ng darling niya. Namasada kasi. And yung isang anak ni Madam ay nandun kila kuya sumakay. And si Iya ay nandun na din ka ate. At itong batang nasa harapan namin ay bunsong anak ni Madam. Isa nga din yan sa dahilan kaya hindi kami dumaan doon sa may highway kasi marami kaming batang karga. Doon kila ate ay tatlong bata yung karga nila. At dito sa amin ay isa lang talaga yung magkasya. At eto, ilang minuto lang naman ang biyahe at nakarating na agad kami dito. Eto nga pala yung pinaka-entrance ng spot na yun. Nakahanap na nga kami ng pagpaparkingan namin. Malaki naman yung parkingan dito kaso mainit talaga. And kailangan namin isilong itong motor. At dito nga sa harapan ng entrance nila ay mayroong nagtitinda ng street foods. Isa lang din ang nagtitinda dito. Hindi rin kasi karamihan ng mga tao na pumupunta dito araw-araw. Actually, meron naman talagang pumupunta dito pero mga tumatambay lang sa itaas kasi nga naka-free wifi dito. Kaya naman pa isa-isa lang yung mga nagtitinda dito kasi medyo matumal siguro. At sa pinaka-entrance talaga papunta doon sa loob ay makikita mo na itong signboard dito sa harap. Halos makikita nga sa lugar na ito ay puro kahoy lang talaga. Kaya sobrang sarap tambayan dito kasi malamig. At dito na nga kami sa may street foods. Bumili muna kami ng makakain namin doon sa loob. Actually, busog pa naman kami kasi galing nga kami nag-lunch. Pero pag-usapang street foods ay talagang hindi ko pinapalampas. At eto, papasok na nga kami pero bago talaga makapasok doon sa loob ay kailangan muna mag-login. Meron nga kasing logbook dito sa entrance nila kaya kailangan magsulat kayo ng pangalan nyo dito. Pero wala namang entrance dito, free lang pumasok. Kailangan lang talagang isulat yung pangalan nyo dito para pag hindi kayo nakalabas ay talagang may record sila. Joke. Sa entrance pa nga lang ay bongga na yung daanan nila kasi nga semento talaga paakyat doon. O diba, feeling vloggeries ng first ability na ito, meron ng taga-video. At ang mga puno nga dito ay may mga pangalan sila kasi yung iba ay mga imported tree. Kita nyo naman yung view paakyat. Ganyan kaganda ang entrance dito. At literal na mga sari-saring puno ang nandito at ang sobrang laki pa. Meron nga kahoy na nahulog, buti na lang hindi natamaan si Iya. Eksaktong pagkadaan niya talaga ay nahulog yung kahoy sa itaas. Kaya binuhat na lang ni Julius si Iya. Napaka-refreshing at tumambay dito, lalo na't free wifi pa. Kita nyo yung parang bahay dyan sa dulo. Yan ang madalas na natambayan ng mga tao. Grabe, iba talaga ang dating ng view kapag nature. Hindi ako masyadong nature lover kasi nga natatakot ako kapag ganito kalalaki mga puno. Pero na-appreciate ko naman ang nature lalo na kapag ganito kaganda talaga. Ewan ko nga kung bakit walang entrance dito napakaganda ng spot na to. Free entrance na nga at free wifi pa. At kita nyo naman si Julius talagang double tasking niya. Nagba-vlog habang karga-karga yung anak niya. At ito nga yung dakilang videographer ko na napakaganda. Partida, pagod na yan umakyat pero for the go pa rin mag-video. Entrance pa nga lang yung inakyat namin pero pagod na mga fair zone. Halatang walang exercise. Sobrang tagal nga namin nakaakyat doon sa may pinakataas kasi itong mga batang to ay talaga naglalaro pa dito sa may daan. Ay talaga naman tong videographer ko nilapit pa sa mukha ko makikita tuloy yung mga lubak-lubak dyan. At eto malapit na nga kami doon sa may pinakaitaas. At dito ko nga lang napansin nahahawak pala dapat si Muning sa akin pero hindi ko talaga napansin dyan. Sorry naman. Kawawa naman tong batang to hindi ko talaga napansin. Pero syempre kaya ni Muning umakyat dyan. Si Muning pa ba? O kita nyo yung batang yan, napaka-cute naman talagang umakyat. O, diba, napaka-cute maglakad. Ganyan din ako maglakad. At finally nga nakarating na kami dito sa may tuktok. Pero hindi naman talaga to ganun kataas. Pero matagal lang talaga kami nakaakyat kasi nga matagal yung mga bagets na to maglalakad. At dito nga banda yung halos tinatambayan ng mga tao kasi dito nga yun abot ang free wifi. Kasi sa ibang spot dito ay hindi na abot yung free wifi. At dito nga meron siyang pababa. Sobrang ganda ng view dyan tingnan galing sa may itaas. Nandun na nga kami sa may ibaba pero itong videographer ko ay nandito pa talaga sa itaas. Kasi naman si Muning ay talagang nag-explore pa dito sa may bandang itaas. Kaya naman ay talagang natatagalan si Madam sumunod din sa amin. O kita nyo yung batang yan, kahit sa hagdanan ay talagang gustong maglakad. Hindi naman ganun kataas na hagdanan dito, medyo palikuli-kula. Amazed na amazed nga talaga ako sa lugar na to kahit na noong unang pagpunta ko pa dito at hanggang ngayon kasi nga naman ay talagang sobrang linis dito. Imagine free wifi and free entrance dito pero meron silang maintenance kaya naman ganito kalinis itong lugar na to, di ba? Bongga. At ang paligid nga dito ay puro puno talaga. Kung hindi nga lang ito malinis at walang spot dito ay talagang gubat na talaga ito sa sobrang laki ng mga puno at sobrang dami. O ayan, sobrang bilis na ni Muning maglakad dyan kasi medyo pababa
pababa na itong daan dito. At dito na nga lang muna kami tumambay kasi naghahanap talaga kami ng matambayan kasi nga sobrang init talaga ng biyahe namin kanina and nakakapagod doon maglibot sa may LYR nung unang ginalaan namin. At dito na nga lang namin kinain yung binili naming isaw doon sa may entrance. Habang nakatambay nga kami dito ay talagang napag-usapan namin itong mga bilbil namin kasi talagang hindi na kayang ipitin. O ayan, nakatambay na mga personability pero si kuya talagang pagod kasi nakatunga nga lang dyan. Hindi na nga siya kumain itong pulutan namin. 200 pa naman yung binayad ko dito. Dito na nga lang kami nagpalipas ng oras at makikita nyo dyan kung gaano talaga kalinis ang paligid dito. O ayan, si Muning ay talagang nag-recharge na. At merong dalawang lovebirds doon sa dulo and si Julius ay talagang borlogs. At eto nga yung view galing dito sa tinambayan namin. O diba, kahit dyan sa may pinakababa ay talagang makikita nyong malinis. At habang napalipas na nga muna kami ng oras dito ay nag-tiktok muna kami. Dahil sobrang bored namin dito at kita nyo yan si Julius ay talagang borlogs na borlogs pa dyan sa may likuran. Sobrang ingay nga namin dito at ayan si Julius nagising sa may likuran. Nakailang take na nga kami ng TikTok na to at kita nyo naman ay talagang hindi pa ma-perfect. Paano ba naman kasi sobrang galing talaga namin mag-TikTok. Pero after 10,000 times ay nagawa rin namin. Pagkatapos nga namin mag-TikTok ay talagang ginising na namin si Julius para makapaglakad-lakad na naman na kami. O diba, sana all nakapagpahinga. At eto, naglakad na nga kami at dito ay pababa itong area na ito. Makikita nyo dyan sa may ibaba yan yung sinasabi ko kanina na malinis. At meron nga din pala silang comfort room dito sa may ibaba. O ayan, check nyo ang paligid kung gaano talaga kalinis dito. Napaka maaliwalas lang tingnan. At ito ngayon, nagsimula na kaming umakyat dito sa may pinakamahabang hagdanan. Eto nga pala yung tinatawag nila na 1,000 plus steps. At eto nga si Iya ay hindi magpapakarga. Gusto niya talaga maglakad dyan sa may mga hagdanan kaya hinayaan namin siya hanggang mapagod siya. At habang paakyat nga kami lahat ay biglang napatigil itong mga sinusundan namin umakyat din. Kasi nga meron dong ahas doon sa may unahan. At ayun nga, itinignan ni Julius and Kuya yung ahas na yun. Kala ko naman kung gaano kalaki talaga. Ganito lang pala siya kaliit. Pero kahit ganyan kaliit yan ay talagang ahas pa rin yan. Oh, best friend mo nakatakas. At ito nga pala yung view dito sa may gilid. Medyo malalim yan pero hindi lang halata. At ito nga si Iya ay kinarga na nga talaga ng papa niya kasi sobrang bagal maglakad. O, kita nyo yan kung gaano kataas yung aakyatin namin. Talagang tunaw yung bilbil mo dito. Hindi pa nga kami nangalahati pero si madam ay talagang hingal na hingal na. Paano ba naman kasi yung anak niya ay talagang hindi nagpapababa? Gusto lang magpapakarga palagi. Eh, pataas baba pa naman itong hagdanan na ito. Patawa-tawa nga lang ako dyan kasi chill-chill lang ako kasi wala akong kinakargang bata. Si Iya kasi ay nandun lang sa papa niya nakakabit palagi. At kita nyo naman yung pagmumukha ko dyan ay talagang namumula na sa pagod. O ayan, si ate na naman yung kumakarga kay Muni. Kasi si madam ay hindi na makausad. Para ng pagungkong maglakad. O ayan, sobrang pawis na ang personability. Madali lang kasi akong pagpapawisan talaga kasi malakas ako uminom ng tubig. At minsan lang din kasi ako napapagod ng malala. Kaya minsan lang din nagkakalabas yung mga pawis. At eto nga inangalahati na nga kami at andito na kami sa gitna ng guba. Doon nga papunta yung sementong hagdanan sa may dulo. Pero dito kami dumaan sa may gilid kasi merong shortcut dito. Medyo malayo na nga kasi kapag doon kami dumaan sa may hagdanan talaga. At napagod na nga ang mga person na ito kaya naman naisipan namin magpahinga muna. Kita nyo yung mga pagmumukha na yan ay talaga namang parang binagsakan ng langit at lupa. Ilang minuto nga lang kami nagpahinga doon at ayan, lumakad na naman ulit kami kasi hapon na itong mga time na to. O ayan, si Iya ay sarap na sarap sa buhay. Kung pwede nga lang din ako kargahin ay talagang nagpakarga na din ako dyan. At umiyak nga ng malala si Muning kasi si Kuya Sara yung kakarga sa kanya. Kasi si ate ay talagang pagod na at si madam din naman ay talagang pagong na. At eto nga ay finally malapit na rin kami sa aming destination. Actually malapit lang naman talaga to kung in straight lang yung daan. O ayan, finally si madam ay umabot na rin sa finish line. Kita nyo yan kung gaano kahina maglakad. Actually dito nagsisimula itong 1,000 plus steps. Pero bumaliktad lang kami at doon kami nagsimula sa may finish line. At eto nga ay palabas na nga kami at napunta na kami doon sa aming pinarkingan. O kita nyo yan kahit dito nga sa palabas na area ay talagang sobrang linis ng paligid. Mga dahon nga lang yung nakakalat dito at wala talaga kayong makikita mga plastic na nakakalat. Imagine niyo na lang kung gaano talaga kaalaga itong area na to. Free entrance na nga at free wifi pa. Tapos ganito pa kalinis yung paligid. At pagkalabas nga namin ay dumiretso na agad kami dito sa may tindahan. Kasi naman ay talagang uhaw na uhaw ang mga taong ito. Nagpahinga nga lang kami saglit at umuwi na din agad kami.